Hello? Hello? Apo, kayo po ba yung nagtitext? Opo. Ano nga pang pangalan nyo po ulit? Para marinig ng nanonood. Bobs po, Bobs. Oh, sige po, Brother Bogs. Ano yung may paglilingkod natin? Ngayon, ganito po. Kung meron kang gustong sabihin, ay pagbibigyan ka namin na magpahayag. Pero kung gusto mo magtanong ka lang, ay di magtanong po kayo. Tapos sasagutin po namin, pwede kayong mag-follow up pagkatapos ng inyong tanong. Ngayon, dalawa ang papilian nyo. Gusto nyo, hindi kayo magtatanong, magpapahayag kayo, bibigyan kami ng time, di ba? Ang ganda po nun. Sige, sige. Maganda yan, maganda. Anong gusto po ninyo? Magtatanong kayo o magpapahayag kayo? Sige, siyempre, pag magtatanong ako, sasagutin niyo. Kapag mali yung sinasagutin niyo, ipapahayag ko. Ganun lang. So, hindi na doon sa sinabi mo sa text na patutunayan namang mali yung ika po. Kasi, O sige, kahit yun, patutunayan ko yun. o ipatunayan mo na lang. Kasi yun naman yung binanggit mo ron sa text mo, na patutunayan mo na, sabi mo dito, patutunayan ko lang po na hindi nauukol ang ika po sa panahong Kristiyano. Sabi mo pa, at patutunayan ko rin po na mali ang iglesia ninyo. Ayan, Sige po. ayan, sige, patunayan mo kapatid. Tanong ko lang muna. Aral ba yung sinusundan ninyo? Ang aral ni Kristo or aral ng bagong tipan o aral ng lumang tipan? Aral ng Diyos sa buong Biblia. Hindi kami namimili ng luma at bago. Lahat yan. Bakit? Namili ba kayo? Hindi naman. Hindi naman pala eh. Brother, sandali. Ikaw naman yung tanungin ko. Alin ba ang sinusunod mo? Bago o luma? Siyempre, nasa panahong Kristiyano tayo eh. So, hindi na kayo gumagamit ng luma? Yung luma, may nauupo naman doon na sa kapanahunan. O, di gumagamit din po kayo. Sana hindi nyo tinanong sa amin na parang pinapipilit nyo kami sa luma at sa bago. Yung paranab, ganun din pala kayo. Hindi. Kasi yung karamihan kasi ng mga sinusunod ninyo, araw ng magbitan. Sino may sabi sa'yo? Baka naman akala mo lang yon. Yan nagsabi, di kayo. Kasi yan ang pinapahayag niyo eh. Yan ang pinangangaral niyo eh. Hindi naman kami may sabi. Ikaw may sabi. Kasasabi mo lang eh. Kaya nga, narinig ko sa inyo yan. Nakikita namin yan. Sige. Magbigay ka ng halimbawa na tinuturo namin na karamihan sa tinuturo namin ay Old Testament. O sige, Ano yung pag-iika po. Wala ba yan sa Bagong Tipan? Bakit? Hindi naman ang pinangangaral ng bagong tipan eh. Paano kung mabasa ko? Paano kung mabasa ko sa iyo? Brother, paano kung mabasa ko sa iyo na tinuro ni Kristo yan? Sige nga, basahin nyo nga at saka ipaliwanag nyo yung magandang interpretasyon. Pag mabasa ko, anong gagawin mo? Makikinig ako sa inyo, kaya ako nag-story eh. Tatanggapin mo ba kung inutos ni Kristo? Siyempre, tinatanggap mo si Ginoong Jesucristo. Tatanggapin mo. Sige, babasahin ko sa iyo ha. Mateo 23:23. Yung pinababaw na salin ang salita ng Diyos. Sabi rito, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga parisiyo. Kayong mga mapagkunwari. Ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapo ng inyong mga pampalasa. Ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin at pagiging tapat. Dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapo. Pero huwag naman inyong kaligtaang gawin ang mas mahalagang utos. Si Kristo may sabi niyan, brother. Oo nga. Pero yung interpretasyon niyo po, ay, dapat kayong magbigay ng ikapo. Ano bang pagkaintindi mo niyan? Sa inyo ba, pagka sinabing dapat kayong magbigay ng ikapo, sa inyo ba ang interpretation niyo? Huwag magbigay ng ikapo? Ganun ba yan? Alam niyo ba yung... Sige. I-interpret mo daw, brother. I-interpret mo daw.
Ayaw mo sa interpretation namin, i-interpret mo daw yung dapat nga kayong magbigay ng inyong mga ikapo. Yung binasa mo, brother, pakihima yon isa-isa. Alam mo, brother, malinaw na malinaw yan eh. Kahit hindi mo i-interpret yan, ang linaw yan. Ang sabi ni Kristo dito, pinupuna niya yung mga Parisiyo kasi mahigpit sila mag-ikapo, pero wala sa kanila yung katarungan at pagiging mahabagin at pagiging tapat. Sabi ni Kristo, huwag niyong kalimutan yan, pero dapat nga kayong mag-ikapo. Pero huwag niyong kalimutan ang katarungan, pagiging mahabagin, at pagiging tapat. O, yan naman ang nasa talata eh. Ibig sabihin, hindi niya pinagbawal ikapo. Huwag lang kaligtaan yung mahalagang mga bagay, mga utos, sabi rito. Tutol ka ba doon? Tutol kasi ako doon eh. Kasi... hindi, sige, ikaw magpaliwanag. Dito kayo paliwanag sa inyo. Sige. Sa Hebreo 8:5. Hindi, dito sa talata, ipaliwanag, tatalon ka eh. Huwag kang pumunta rin sa Hebreo. Hindi, ipaliwanag mo muna yung sa Hebreo kung ano yung Ay, nako, bakit ka doon pupunta? Ba't doon ka pupunta? Hindi naman ikapo yun. Ito ang malinaw na ikapo. Saka si Pablo sumulat niyan. Sabi mo, aral ni Kristo. Oo nga. Inti ka lang muna. Huwag ka pumunta sa Hebreo. Pinaliwanag ko na ito. Sabi mo, tutol ka. Tutulan mo ayon dito sa talata. Huwag ka pumunta sa Hebreo. Out of context ka dyan. Di ba sabi ni Kristo, magbigay ng ikapo. Dapat kayong magbigay ng ikapo. Alam mo naman pala eh. So, tama ba yon? Brother, tama ba yon ang sabihin ni Kristo doon? May tanungin mo na kita. Mahalaga sa magbigay ng ikapo. Sandali lang. Tama ba yon ang sinabi ni Kristo na dapat nga kayong magbigay ng inyong ikapo? Tama ba yon o mali? Tama naman yun. Tama ba yon ang sinabi ni Kristo na dapat nga kayong magbigay ng inyong ikapo? Tama ba yon o mali? Tama naman yun. Kasi nasusulat eh. Salamat. Paano naging mali ngayon? Pero... Naging mali na ba ngayon? Yung tama dati? Makinig muna kayo. Hindi, kasi doon natin malalaman kung tama pagkaintindi mo eh. Malinaw na inamin mo, tama yung sinabi ni Kristo, dapat nga kayo magbigay ng ikapo. Ngayon, mali na ba yon? Hindi, wala naman akong sinasabi na ay di tama pala magbigay ng ikapo. Kung hindi, wala kang sinasabing mali, di tama pala magbigay ng ikapo. Di kami tama, ikaw yung mali. Tama nga. Yun. Mabuti. Salamat. Sige, ikaw naman. Para makapuntos ka naman kahit kunti. Ganito yun. Sige daw. Sige. Si Kristo. Sige, brother. Hindi mo naman maipaliwanag dito na mali ito at inamin mong tama. Sige, puntahan na natin yung gusto mong puntahan. Titingnan natin kung may ikapo dyan. Baka sabihin mong masyado ka naman naming inipit. Sige. Makinig muna kayo. Nga, yan na nga eh. Doon muna tayo sa topic natin. Bakit? Ito yung topic natin eh. Bakit? Hindi naman ako umalis Yung nga. Hinimayin muna natin isa-isa, di ba? Hinimay ko na. Hindi mo nga matutulan. Inamin mo na ngang tama eh. Tama nga. May sinabi tama. Pero may pangunahin siya na sinasabi. Ano? May sinasabi siya na pangunahin. Diba? Hindi pangunahin, kundi lahat yan gagawin. Wala naman sinabi niyang may una at may pangalawa. Meron eh. Tintin yung binasa nyo. Sige, basahin natin. Basahin natin kung may pangunahin dito. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Parisiyo, kayong mga mapagpukunwari, ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapo ng inyong mga pampalasa, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin, at pagiging tapat. Dapat nga mabigay ko ng inyong ikapo, pero wag naman ninyong kaligtaan gawin ang mas mahalagang bagay. Di ba? May pangunahin. Pangunahin.
May pangunahing utos yun. Pero hindi bawal ang ikapo. At saka yung... Susundan kita. Payagan na natin, hindi pangunahin ang ikapo, pero hindi bawal, inutos pa rin. Inutos na. Hindi naman binawal doon. Nakadami ka na, Brad. Sa lahat. Okay. Sige. Ang dami mo ng pag-amin dito. Hindi naman pala bawal eh. Sabi mo, patutunayan mong bawal. Ngayon, umamin ka ng hindi naman pala pinagbawal eh. Utos naman pala eh. Hindi naman talaga ako nagsabi na magkapo. Ha? Sabi ko, yung pangunahin na utos. Kaya nga, wala na tayong problema dyan. Tanggapin na natin. Sige, mas importante yon. Pero hindi pinagbawal lagi ka po. Tama ba? Patay. Yung problema nila, Brother Johnson eh. Tama. Saan ba nanggaling ang utos? Basahin natin. Isaias 2. Ay, ito. Ayan siya. Hello, Brad. Sige po. Sige, titignan natin dito. Titingnan saan? Titingnan natin. Pakibasa itong Hebreo 7:5. Ay, ikaw na magbasa. Huwag mo akong utusan. Makikinig ako sa sasabihin mo eh. Kayo nasa live eh. Pero naman makikita naman kanya. Live ka rin. Live ka rin. Basahin mo na at makikita naman yan sa screen. Hindi. Kayo magbasa. Kasi kayo... Ay, ikaw magpapatunay. Ako babasa. Marami nanonood sa inyo. Brother, ikaw magpapatunay. Ako pababasahin mo. Ikaw magpatunay. Ikaw magbasa. Nakisuyo nga ako eh. Pakibasa nga. Ikaw magbasa. Wag mong iutos sa amin. Hindi mo namin trabaho yan. Tingnan ninyo. Oh, anong tingnan ninyo? Alangan naman gawin mo kang tagabasa. Ano ka? Hindi naman. Nakisuyo Brother, hindi pwede akong magbasa niyan kasi babantayan ko yung sasabihin mo. Sayang naman. Maraming nakikinig sa inyo na nanonood. Oo nga. Maraming nakikinig. Kaya nga natatawa na sila sa'yo eh. Oh. Pumunta tayo doon. Oh, basahin mo na. Huwag mo naman gawing tagabasa. Dahil babantayan ko yung babasahin mo at sasabihin mo. Hindi po pwedeng paano ko ma-check yung sasabihin mo kung ako pagbabasahin mo at magpapaliwanag. Eh kung pati pagbasa hindi mo kaya, paano ka papaniniwalaan makakapagpatunay ka niyan? Pagbasa pala parang hindi mo naman magawa. Sige, babasahin ko sa iyo. Yeah. Yun naman pala mabait ka naman pala. Nakisuyo ako sa inyo. Pinaliwanag ko naman, brother. Pinaliwanag ko naman kung ba't ayaw ko kasi pag binabasa mo yan, babantayan ko na yung sinasabi mo. Yung magbabasa ako, hindi ko ma-check. Sige, basahan mo na. Tanong mo na, ano ba yung ikapo? Ikapo? Hindi mo pala alam. Tinutulan mo na hindi mo pala alam. Ano bang kaibahan sa ikapo at ikasampung utos? Ikasampung bahagi. Pareho lang yun. Pareho lang. Sige. Ito, basahin ko sa inyo. Basahin mo na. Yan, ginanahan ka na eh. At katotohanan, ang mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote at mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan. At sa mangtid ay sa kanilang mga kapatid. Bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa balakang ni Abraham. Yon. Panalo na. Kanino po inutos yung kumuha ng ikasampung utos? 10 utos? Ay, ikasampung bahagi. Sorry. Kanino inutos? Dito sa talatang ito, binabanggit dito yung karapatan ng mga Levita na tumanggap ng ikapo. Pero bago pa nagkaroon ng Levita, may ikapo na. Kaya hindi lang sa kanila yan. Di mo ba alam yon? Anong may ikapo na? Bago ang Levita, may ikapo na. Kaya hindi lang para sa kanila yan. Oo nga, para sa kanila yan. Bakit ukol yan sa kanila? Bago nga ang Levita,
may pag-iika po na wala pang mga Levita. Kaya hindi lang para sa kanila yan. Oh. Oh. Yun. Okay. Tanggap mo ba yon? Okay. Hindi, sandali. Tanggap. Naniniwala ka ba na bago ang Levita ay may pag-iika po na? Alam mo ba yun o hindi? Tanggap ko yan. Oh, yun pala naman eh. Oh. Kasi- Hindi lang para sa kanila. Oo, teka muna. Oh. Tatanggapin ko yan. Tanggap na eh. Kasi, ang tutok na yan, tungkol dyan sa mga Levitas at yung mga lahi ni Abraham. Tapos, sinabi ba sa kanila sinabi ba dyan na walang karapatan mag-ika po yung iba? Lalabas niyan, mali na si Kristo. Inamin mo na kaya kanina na tama yung sinabi ni Kristo doon sa panahon Kristiyano. Babasahin ko sa inyo. Move lang tayo sa 12. Move lang tayo sa 12. Huwag kang magalala. Sige. Pagkat nang pinalitan ang pagkasaserdote. Hindi yung bumalik. Ano ba pinalitan? Saserdote o ikapo? Naman ang kautusan. Brother, sandali. Ano ba ang pinalitan sa talata? Ikapo o saserdote? Saserdote nga. Ayun pala naman eh. Hindi naman ikapo eh. May dugtong ninyo. Ano? Kailangang palitan naman. Ano ba ibig sabihin niya? Kailangang palitan naman yung kautusan. Lahat ba ng kautusan ikapo? Kautusan yan sa pagkikasaserdote, kapatid. Kasi ang kautusan sa pagkasaserdote ay magiging saserdote kung galing sa lahi ng mga Levita. Yun ang pinalitan kasi si Kristo hindi naman Levita. Naintindihan mo ba yon? Bakit naman isinaksak mo yung ikapo? Yun doon na nga eh. Yun na nga. Sa pagkat ng pinalitan ng pagkasaserdote, ay kailangan naman, palitan naman ang kautusan. Kasi nasabi dito. Pinalitan nga yung kautusan sa pagkasaserdote. Huwag mong galawing ikapo yung kautusan. Iba yung kautusan na 10 utusan yung binabanggit niyo. Walang 10 utos dyan. Walang 10 utos dyan. Nalilito ka na. Makinig kayo. Kaya nga narinig kong mali kayo kasi nakikinig eh. Ang katotohanan, isa-isa himay-himayin ninyo kung ano talaga. Himay-himayin ko. Teka, Isa-isang words na to. sige, sabi mo, himay-himayin ko, ano? Di himayin ko. Makinig ka, ha? Himayin ko. Magiginig ka, ha? Himayin natin. Sabi mo, himayin eh. Sige, himayin nyo. Yan. Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangan naman palitan ang kautusan. Merong kautusan ditong pinalitan. Tandaan natin, ha? Hindi inalis. Pinalitan. Bakit? Anong pinalitan? Ituloy lang natin ang basa. Sapagkat yung tungkol sa kanya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay nauukol sa ibang angkan. Na doon ang sino may hindi naglilingkod sa dambana. Yan may kinalaman sa paglilingkod sa dambana na gawain ng mga saserdote. Yan ang himay dyan, ha? 14. Sapagkat maliwanag ng ating Panginoon ay lumitaw mula kay Huda na tungkol sa angkang yaon, walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa pagkasaserdote. Ayun naman pala eh. Kasi si Kristo, lumitaw mula kay Huda, hindi sa lahi ng mga Levita. Kaya yung kautusan sa pagkasaserdote ay nabago. Hindi ho yung ikapo. Sige, tutulan mo. Nasaan ka na? Hello. Sige po, tutulan mo na. Mali ba yung sinabi ko o tama? Di ba kautusan? Sapagkat ng kautusan, walang anumang pinasakdal. Tatalon ka na naman. Sandali lang. Naku, palundag-lundag ka. Kaya ka naliligaw. Naliligaw ka. Ikaw saan sa ka po? Tama ba yung panilawanag ko? Mali. Hindi mo nga pinapaliwanag. Binasa mo lang eh. Aba? Ano ba mas maganda? Yung binasa at may paliwanag o basa lang walang paliwanag? Hindi. Basahin mo at ipaliliwanag mo kasi Tapos na. hima yan. Brother, tapos na. Binabasa mo lang kasi paano maintindihan ng tao yan? Ay, ikaw na lang yung hindi nakaintindi. Yung mananonood, mukhang naintindihan na lahat eh. Tinan mo ha. Gusto mong ipaintindi ko. Pinaliwanag ko na, brother. Bakit ba? Ano bang problema?
Si Kristo nga, lumitaw sa lahi ni Huda. Samantalang ang kautusan sa pagkasaserdote dapat galing sa lahi ng mga Levita. Ay si Kristo lumitaw mula kay Huda. Kaya napalitan ang kautusan na dapat ang saserdote ay galing sa lahi ni Levi. Pero si Kristo lumitaw, dakilang saserdote, galing sa lahi ni Huda. Kaya napalitan. Hindi ba paliwanag yon? Aha. Ha? Paliwanag din na. Ituloy mo? Ituloy na eh. Tapos na po, ano ba bang itutuloy dyan? Maliban kung meron kang gustong i-request. May request ka? Ituloy ko lang. Tapos na nga. Ituloy ko lang. Marami pa yan. Ay, naku, maubos Ituloy mo yung... hanggang 28. Hanggang 28? Ay, basahin mo na lang dyan sa Bible mo. Kasi dito tapos na eh. Sapagkat maliwanag ng ating Panginoon ay lumitaw mula kay Huda, na tungkol sa angkang yaoy, walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa pagkasaserdote. Kahit na ituloy mo yan, brother, walang ikapo dyan eh. Oo, nga wala ikapo. Pero yung kautusan, yung lahat ng kautusan ay naupo po yan sa mga saserdote Levitas. Yung pagkukuha ng ikapo. Diba? Basahin nito ang gawa. Hindi nga lang, 39. hindi nga yung ikapo ang pinalitan eh, kundi yung pagkasaserdote. Bakit mo naman idinama yung ikapo? O ngayon, sige, sabi mo pinalitan. Anong ipinalit sa ikapo? Habag. Habag. Saan ang mabasa? Habag. Saan? Binasa mo na kanina doon sa ano eh. Saan daw? Doon sa Matthew 23. Hindi, may binanggit ba doong pinalitan? Hindi, yun ang pinapangunahing utos. Pero, sabi mo kanina, hindi naman inalis. Babasahin ko sa iyo. Sabi mo kanina, hindi naman inalis. Yun nga. Eh, bakit? Di ba pag pinalitan, nawala yung pinalitan? Nagkabulbul na yung ating kapatid na to. Kala ko bata, medyo may edad na pala ito. Hindi. Napagkamalan kong bata. Oo. Babasahin ko sa inyo ha. Mapapatunay lang talaga na yung kautusan na pagkukuha ng ikapo ay hindi na pinangaral yan. Oh, umamin ka na kanina eh. Paano ngayon yan? Sabi mo kanina tama si Kristo. Sabi mo kanina tama si Kristo na inaral niya yan. Tapos ngayon binabawi mo. Ano yun? Mali ba yung sinabi mo kanina? Inaral niya ba yun? Ay, kontra ka na sa... Di ba tinanggap mo kanina tama si Kristo nang sabihin niyang magbigay kayo ng ikapo? Tinanggap mo yung kanina. Sabi mo tama eh. Ano yun? Babawiin mo? Okay lang naman kung bawiin mo. Wala namang problema. Yeah. At least, bigay, bawi ka. Mga kapatid, mga kaibigan, nakita niyo kung paano nahilo po yung ating kapatid sa kanyang argument. Kawawa naman talaga sila. Bakit kasi sinasaksak doon yung ikapo? Wala naman. Wala naman doon yung sabihang palitan. Kasi tinan mo, ang pinupunto natin, o sige, ito pa. Bigyan pa natin siya. Ewan ko kung si ito, baka iba ito. Hello? Hello po? Brother? Opo, sige po. May babasahin lang ako sa inyo ha. Sige. Tapos, ipaliwanag ninyo. Yan, maganda. Anong talata yon? Babasahin ko lang sa inyo. Oo nga, anong talata? Para mapakita natin yung mabasahin mo. Sige. Nasa gawa 13:39. Gawa na naman tayo ngayon. Gawa. Sige. Yan, maganda yan. Ninyo, Mukhang may aamin na naman dito. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay minaring ganap. Diba? Sa lahat ng mga bagay. Sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ipapaliwanag ko? Kasi ang dami nyo kasi sinusunod na Teka, sino ba magpapaliwanag? Ako o ikaw? Kayo. Kayo na nga. Sige. Tahimik ka muna. Tahimik ka muna. Kapatid, walang utos na nakapag-aaring ganap
Kasi ang nag-aaring ganap ay si Kristo o ang Diyos. Walang utos, wala namang isip yan eh, para ariing ganap tayo. Ang utos, hindi ko mo, walang inaaring ganap ay hindi mo nasusundin. Katulad nitong nababanggit po rito sa Roma 3:20. Ang sabi po ng Roma 3, ang talata ay 20, ay ganito. Hindi lang yung kautusan ni Moises ang hindi nag-aaring ganap, sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So, sa Biblia ay hindi nag-aaring ganap ang kautusan. Kikautusan ni Moises, kikautusan ng Diyos, hindi inaaring ganap ang tao dyan. Kaya hindi ko mo binanggit doon sa Gawa 13:39 na walang aaring ganap sa kautusan ni Moises ay hindi nangangahulugan na hindi na nila ito ginagamit o hindi nila ito sinusunod. O tingnan mo ha, pakinggan mo ha. 28:23 ng Gawa. At nang mataningan na nila siya ng isang araw, ay nagsiparoon ang lubang marami sa kanyang tinutuluyan at sa kanila'y kaniyang ipinaliwanag ang bagay na sinasaksiyan ang kaharian ng Diyos. At sila'y hinihikaya tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at gayon din sa pamamagitan ng mga propeta buwat sa umaga hanggang sa gabi. Kaya pagkatapos na sabihin sa 13:39 na walang inaaring ganap dyan, ginagamit pa rin nila sa panghikayat. Oh, naintindihan mo ba na yun, mga kapatid? Paano mo ngayon yan hindi inaaring ganap pero ginagamit naman nila? Kaya, ang kautusan, binigay yan hindi para mag-aring ganap sa tao. Ang nag-aaring ganap si Kristo. Hindi yung kautusan. Ang nag-aaring ganap ang nagbigay ng kautusan. Kaya mayroong ganap na naging masunurin sa kautusan dahil nga po ang nag-aaring ganap si kanila ang nagbigay ng utos. Kaya ngayon, may malaking problema ka. Bakit dito sa 28:23 ay ginagamit ng mga alagad sa panghikayat ang kautusan ni Moises? Gayong wala namang inaaring ganap dito. O ikaw ngayon magpaliwanag. Pakisagot nga. Huwag kang tatakbo sa iba ha. Stick ka sa tanong. Huwag kang tatakbo sa iba. Bakit tinuturo sa 28:23 ang kautusan ni Moises kahit walang inaaring ganap dyan? Ano po ang sagot nyo? Bakit mo ako pinapunta doon sa 21:23? Ay, 28:23? Ay, naroon yung kautusan ni Moises eh. Di ba sabi mo ipaliwanag ko, hindi ginamit ko yon para patunayan sa'yo na kahit walang inaaring ganap yan, tinuturo ng mga alagad. Oh, sige. Oh, yun. Ang ayaw ka naman pala eh. At nang mataningan na nila siya sa isang araw, ay nagsiparoon ang lubhang marami sa kanyang tinutuluyan. Yan. Si Pablo yan. At sa kanila ay kaniyang ipinaliwanag ang bagay na sinasaksihan ang kaharian ng Diyos. Yun. At sila'y hinihikayat tungkol kay Jesus. Kanino ba sila hinihikayat? Kanino ba? Kay Jesus, sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng kautusan. Yan. Ni Moises. Yeah. Oh, ngayon, paano mo paliwanag ganyan? At gayon din sa mga propeta. Yan. Hindi lang kay Moises, pati kay sa mga propeta. Ng mga propeta. Buhat sa umaga hanggang gabi. Oh, tama na? At ang mga iba'y nagsipaniwala sa mga bagay na sinasabi. Oh, ngayon? At mga iba'y hindi nagsipaniwala. Oh, patulad sa inyo. Ayun. At nang sila'y hindi nangagkaisa. Nangag si Alice. Maraming harding taon. Sabi ni Pablo ng isang salita. Mabuti ang pagkasalita ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng propeta Isaias sa inyong mga magulang.
Mm. Na sinasabi, umaroon ka sa bayan ito at sabihin mo sa pakikinig ay inyong mapapakinggan Mm. at sa mga at sa anumang paraay hindi ninyo mapag-unawa at sa pagtingin Mm. at inyong makikita at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas Yan. sapagkat kumapal ang puso Yun. ng bayang ito, Nga, matigas ang puso eh. mahirap na makarinig ang Yo. kanilang mga tainga at kanilang pinikit ang kanilang mga mata. Mm. Baka sila'y nakakita ng kanilang mga mata at makakarinig ang kanilang mga tainga Mm. at mga kaunawa ng kanilang puso at muling magbalik loob at sila'y aking pagalingin. Yun. So, ano po bang ibig sabihin ito? Ipaliwanag ko sa'yo. Brother, okay lang. Okay lang. Naintindihan kita, kapatid. Pasensya ko na kung natatawa ko, ha. Eto. Babible studyhan na lang kita. Ganito yan, kapatid. Di ba sabi mo kanina, arangkada mo ay kami ay mas malimit magturo ng lumang tipan. Sabi mo yung kanina eh, unang umpisang banat mo kagad eh. Ngayon, itong binasa mong talata sa 23 ay ang ginagamit ng mga ni Pablo sa paghikayat para hikayatin ang Panginoon, ang mga tao patungko sa kay Kristo. Ang ginagamit niya, kautusan ni Moises at mga sulat ng mga propeta. Ibig sabihin si Pablo, gumagamit ng lumang tipan. Pero kanina, ang unang arangkada mo, parang mali kami kasi ginagamit namin yon. So si Pablo parang Adventist din, parang katulad sa amin, gumagamit ng kautusan ni Moises at propeta. At alam mo ba, brother, kung saan mababasa yung binasa mo na yan? Yung sinasabi rito na mabuti ang pagkasalita sa inyo ng Espiritu. Yan. Sabi nga ng 25, pakinggan mo ha. May Bible study na ito. Maganda naman. At mabait ka naman eh. Kaya ating nilalambingan na lang. At nang sila'y hindi magkaisa, ay nangagsialis pagkasabi ni Pablo ng isang salita. Mabuti ang pagkasalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng propeta Isaias. Ay di ba doon sa 23, ginagamit sa panghikayat ang kautusan ni Moises at aklat ng propeta. Kaya sa konteksto, ginamit ni Pablo yung aklat ni Isaias. Nasa doon sa aklat ni Isaias ay may nakasulat na ganito. Umaroon ka sa bayang ito at sabihin mo sa pakikinig ay iyong mapapakinggan at sa anumang parang hindi ninyo mapag-uunawa at sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang parang hindi ninyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanyang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila mga kakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga tainga at makaunawa ng kanilang puso at muling magbalik loob at sila'y aking pagalingin. O tanong, saan ba ito sa aklat ni Isaias nakasulat? Ibig sabihin, si Pablo gumagamit ng aklat ni Moises, kautusan ni Moises at aklat ni Isaias. Kaya, baguhin mo na yung iyong banat kanina. Kayo, lagi sa lumang tipan eh. O. Kasi si Pablo, gumagamit ng kautusan ni Moises panghikayat para sa hikayatin sa Panginoon ang mga tao, ang mga Kristiyano, mga Hintel. At the same time, gumagamit ng aklat ni Isaias. Ang talatang ito, kapatid, tingin ko mas panganay ka sa akin eh. Kuya, ay nasa aklat ng Isaias Kapitulo 6. Ayoko na kang itanong sa'yo kasi alam kong hindi mo siguro ito kabisado. Yan ay mababasa po natin sa talatang 9 at 10. Sinasabi rito, at sinabi niya, ikaw ay yumaon at saysayin mo sa bayang ito. Inyong naririnig nga
ngunit hindi nyo napag-uunawa at nakikita nga ninyo, ngunit hindi nyo namamalas. Yan yung sinabi ni Pablo, kinote niya sa aklat ng Isaias. Kaya ang mga alagad talaga, ang ginagamit nilang Biblia sa panahon nila ay Old Testament dahil wala amang New Testament sa panahon nila eh. Talatang 10, patabain mo ang puso ng bayang ito at inyong pagbigatin ang kanilang mga pakinig at iyong ipikit ang kanilang mga mata. Baka sila ay makakakitan ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga pakinig at magbalik makakaunawa ng kanilang puso at magbalik loob at magsigaling. Yan ang nasa gawa, kapatid, 28 na binasa natin doon na ginamit ni Pablo. Sa madaling salita, si Pablo gumagamit ng kautusan ni Moises at ng aklat ng mga propeta. Kaya hindi mali ang gumamit ng Old Testament kasi kayo gumagamit din. Ayan. Masyado na tayong mahaba. Sige, bigyan kita ng panahon para magsalita. Marami kasing aral sa lumang tipan na hindi ukol sa Kristiyano ngayon. Tulad ng kumakain sa pagkain ng mga baboy. Pwede nang kainin lahat, brother. Di ba? Pwede nang kainin lahat. Pwede na. Paano kung niluto sa Jollibee? Anong niluto sa Jollibee? Bakit pinagbawal sa inyo? Di mo ba alaw yun? Pagka may halal? Di ba bawal sa inyo? Yung may halal kasi, depende yun sa mga halimbawa. Akala ko ba pwede na kainin lahat? Bakit pag may halal? Hindi. Hindi, kasi bawal talaga kapag may hinahain na siya sa Diyos-Diyosan. Pero kung hindi na ihain sa Diyos-Diyosan. Hindi pala pwede. Mali pala yung sinabi mo na pwedeng kainin lahat. Brother Pwede Johnson. kainin. Brother Johnson. Bigyan ko ng time si Brother Gomer kasi kanina pa hindi nagsalita. Hindi, may tanong lang ako doon sa kapatid. May tanong daw siya. Sige po. Kung kanino pong Diyos-Diyosan inihandog yung sa Jollibee? Hindi, ang ibig kong sabihin, Sinong Diyos-Diyosan pinaghandugan ng Sino Jollibee? pong Diyos-Diyosan yung pinaghandugan doon sa Jollibee? halimbawa, bigyan kita ng halimbawa, kapatid. Hindi po, tinatanong ko lang naman kung sinong Diyos-Diyosan yon. Yung nga, ipaliwanag ko muna sa inyo. Hindi, ang tanong ko nga po sa inyo, kung ano po Brother, wag mo nang ipaliwanag, sagutin mo lang kung sino yung Diyos-Diyosan. Kung sino lang, sagutin nyo lang kung sino, tapos sa kanya ipaliwanag. Sige. Sino pong Diyos-Diyosan yung pinaghandugan doon sa Jollibee? Halimbawa, yung nagkatay ka, tapos Sino pong Diyos-Diyosan doon? Sino pong Diyos-Diyosan ang pinaghandugan? bakit? Sinabi ko ba na may naghahandog? Di ba yun po ang sabi nyo? Yung nga. Hinandog sa Diyos-Diyosan, sabi nyo eh. Kaluoy. Ganito po, ang sabi nyo kasi, hinandog sa Diyos-Diyosan, kaya bawal. Kaya tinatanong ko, sinong Diyos-Diyosan yung pinaghandugan? Wala naman akong sinasabi na hinahandog. Sabi ko, Bakit ayaw niyong kainin? yung nga, parang nakihandog siya sa Diyos-Diyosan kapag may halal. Yun lang. Sinong Diyos-Diyosan nga yung pinaghandugan? Diyos-Diyosan ang Katoliko. Ibig sabihin, Katoliko ang naglagay ng halal. Ibig sabihin, pag sinabing may halal, Katoliko palang Diyos-Diyosan yun. Siyempre, sila yung naglagay. Naku po, patay. Siguro, Brother Gomer, kailangan natin turuan tong ating kapatid na to. Kita niyo po brother, yan. ganito na lang. Turo namin sa iyo, Hindi ho Katoliko kung bakit pinagbawal ni Brad Eli yan. Ituro na lang namin. Mukhang marami ka pang hindi alam. So, sige. Ito, hindi ka namin minamaliit, kapatid. Alam mo kung bakit pinagbawal ni Brad Eli yan, ang may halal, ayon sa kanya, kasi yung halal kasi, yan ay tatak na pwede ang mga Muslim kumain. Sabi ni Brad Eli, yan po dinadasalan daw yan ng mga hintil. Hindi ho Katoliko. Brother, ba't kayo napunta kay Brother Eli?
Ay, di ba siya ang nagturo sa inyo? Bakit? Kasi, kaano ba ako? Kaanid niya ba ako? Sigurado. Yung katuwiran mo, huwag ka nang tumanggi, Brad, magkakasala ka lang. Yung mga tics mo, halatang halata. Huwag ka nang tumanggi, huwag ka nang tumawa, magkakasala ka. Kanina pa halata eh. Magkakasala ka lang, brother. Baka nagkakamali kayo ng hinala, nagsusuri ako. Oo, pero kinopya mo yan. Pero kinopya mo yan. Bakit ngayon namin, Brother Johnson, nabawalan Jollibee kung hindi sa kay Soriano? Oo, sigurado yan. Mahirap kasi dito pag walang kautusan, nagsisinungaling. Ituloy nyo. Sige. Ibig sabihin, brother, nanunumpa ka sa harap ng Diyos na hindi kay Brother Eli yung doktrina mo galing? Hindi, narinig ko yan. Yun. Pala eh. Takot ka naman pala eh. Pero, huwag nyo naman ako. Huwag kang mag-deny. Magkakasala ka lang. Ang ibig sabihin, ganito, kasi kanina pa po ako nakikinig sa inyo eh. Ang ibig sabihin, yung kinakatwiran nyo rito, narinig nyo lang kay Soriano, hindi nyo talaga pinag-aralan. Yan. Ganon. Yun mo ba? Actually, Brother Gomer, alibay niya lang yon na bakit na ano, kasi maiipit siya eh. Kung sinasabi niya ng ganun, Brother Johnson, kaya ako sa tinatanong, ang ibig sabihin, yung sinasabi niyong aral, yan ay narinig nyo lang kay Mr. Soriano at hindi nyo talaga pinag-aralan. Hindi. Pinag-aralan ko naman eh. Kaya nga ako nagsusuri. Okay, pinag-aralan mo pala. Bakit napunta sa Katoliko yung halal? Hindi. Kasi siya yung may lususan eh. Yan po yung hindi naman yan yung sinasabi ni Soriano eh. Ang sinasabi ni Soriano kasi dinasala ng mga Muslim yan, hindi ng Katoliko. Kaya ayaw niya pakain sa inyo. Kaya ako... Naku, matatawa sa inyo yung mga katulad, mga kasamahan mo. Si Brother Gomer, payuhan mo rin. Kasi kanina pa ako nakikinig eh. Kaya hindi po ako nagsasalita. Sa nakikita ko po, yung inyong kinakatwiran ay hindi nyo talaga napag-aralan ng malalim. Akala nyo lang matibay. Pero sa totoo, wala hong katibay-tibay yung mga katwiran po ninyo. Halimbawa, ginamit nyo po yung 1339. Ang inyong gustong palabasin dyan, wag nang sundin ang kautusan ni Moises. Tama po ba? Ganun nga. Hindi po ba ganun ang inyong unawa doon sa 1339 ng gawa? Yung maliwanag naman yun eh. Yan na nga. Wag nyo pong sabing maliwanag. Tinatanong ko po kayo. Ang unawa nyo po ba sa 1339 ay wag nang susundin ang kautusan ni Moises? Opo. Yun pong unawa ninyo. Ngayon, tanungin ko po kayo. Kanino pong kautusan yung wag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Kautusan ni Moises po. Sinusunod nyo po ba yun o hindi? Patay. Nabasa ko po yun sa Mateo. Kaya nga po, sinusunod nyo po ba yun o hindi? Sinusunod naman. Saan nyo po nabasa sa Mateo yung wag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Teka. Hanapin ko sa inyo. Wala ho yan. Huwag ka nang mag... Nako, abutin po kayo ng magdamag. Hindi wala mo makikita. Na ano ka lang. So, pinapakita ko lang po sa inyo na yung unawa po ninyo dyan sa 1339 ay napakalaking kamalian. Bakit po? O bakit? Kasi ang sabi nyo, wag nang susundin yung kautosan ni Moises. Tama? Opo. Pero sinusunod nyo yung wag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan at yan ay kautosan ni Moises. Opo. O di dapat hindi nyo na sinusunod yan kasi ginagamit yung 1339. Yung sinabi ko naman kanina na maraming kautusan si Moises na hindi nauukol sa Kristiyano ngayon. So hindi po lahat yung kautusan ni Moises. Mayroon din kautusan na sinusunod ng panahon ng Kristiyano ngayon. Iyon. So ibig sabihin, nung binasa nyo po yung 1339, hindi lahat ng kautusan ni Moises ay hindi nasusundin. Kasi may lahat ng kautusan na pasailalim ni Kristo eh. Hindi po yun ang tanong ko eh. Kasi yung kautusan ni Moises, sabi nyo, hindi nasusundin. Hindi ba? Hindi ko naman sinabi na hindi susundin. Sabi ko, may kautusan na binigay mo yung kautusan ni Moises. Hindi na alam nyo, mas maganda
Pag-aralan nyo pong mabuti. Kaya nga ito, hindi naman po namin kayo minamaliit, pero yung sinasabi ko nga, yung pong inyong kinakatwiran ay narinig nyo lang, hindi nyo po talaga pinag-aralan. Oh, hindi ho ba? Kasi kung talagang napag-aralan nyo po yan, dapat sana kaya nyo ipagtanggol. Hindi nyo kaya ipagtanggol kasi hindi nyo talaga napag-aralan at talagang mali yung unawa ninyo dyan sa talata na yan. Bakit? Ano pala yung pag-unawa niya sa talata na yan? Pinaliwanag na po ni Brother Johnson kanina. Kung babasahin nyo, yung itataas nyo lang, may uunawaan nyo na 13:38. Pansinin nyo yung 13:38 bago dumating dyan sa 13:39. Sige. Ang sabi po dyan ni Pablo, kaya maging hayag nawa sa inyo mga kapatid, nasa pamamagitan ng taong ito'y ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sino itong taong binabanggit dito? Si Kristo. Okay? Si Kristo po ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tama? Tama. Yan. Hindi po yung kautusan ni Moises ang kapatawaran ng kasalanan. Tama? Hindi, ituloy ninyo. Ituloy nyo kasi yung 38 at kaya nga po, tinatanong ko po sa inyo, hindi yung kautusan ni Moises ang magpapatawad ng kasalanan. Tama? Tama po yun. Kasi yan po ang ibig sabihin ng 13:39. Basahin ulit natin. Saka natin ituloy. Maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito'y ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa pamamagitan niya, ni Kristo. Makinig po kayong mabuti. Sa pamamagitan ni Kristo, sabi niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng bagay. Sa pamamagitan po ni Kristo tayo inaaring ganap. Yun po. Yun ang ibig sabihin. Nasa pamamagitan nito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. So ang liwanag po niyan, ang itinuturo ni Pablo diyan, yung kapatawaran ng kasalanan nating lahat. Ito po ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. At hindi po yan makukuha sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Hindi po dyan itinuturo ni Pablo, kapatid, na wag nang sundin yung kautusan ni Moises. Nakita niyo po ba dyan? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mali yung inyong unawa sa talata na yan. Bakit? Kasi kayo mismo ay meron po kayong sinusunod na kautusan ni Moises. Nakita niyo po yung pagkakamali ng unawa niyo sa talata na yan? Kaya iwanan niyo po yung aral na natutunan niyo sapagkat ikakapahamak. Brother Johnson, balik muna sa iyo. Ayan. Napansin ko po sa ating kapatid, kailangan natin i-guide. Kailangan nagtatrying hard lang po siya na marami siyang alam pero nakikita naman natin yon. So, unawain natin siya at puntahan natin siya sa kanyang kalagayan. Kapatid na ano nga yung pangalan niya? Yun. Ano nga po yung pangalan niyo, brother? Gobs, Anyora. Anyora? Opo. Oo, Brother Gobs, no? Brother Gobs, ilang taon ka na ba? 33 po. Ay, bata pa. Ako pala kuya mo. Sige. Maging magkaibigan na lang tayo, Brad, para magkakasharing tayo. May share namin sa'yo yung mga bagay na nasa iyo naman kung tatanggapin mo, hindi. Oo nga. Maganda yun. So, kahit na gabi-gabi ka tumawag, kung ganito ang usapan natin, ikaw ay napaka-amo namang kausap. Talagang meron namang natututunan yung iba na nakikinig sa atin. So yun na yung ano namin. Kung mapapansin mo sa ating mga taga-subaybay, hindi tayo lumalayo sa linya eh. So nagbigay ka ng talata sa 13:39 ng gawa na
walang aaring ganap sa kautusan ni Moises na ang ibig ninyong sabihin doon ay hindi na kailangan sundin. Kaya ko ginamit yung 28:13 kasi ginagamit ng mga apostol. Ibig sabihin, kaya ginamit nila, kailangan yon. Yun naman sinasabi mo na may kautusan si Moises na hindi dapat sundin, tinatanong ka namin kung ano yon. Ay, ganito. Wala ka namang ma-pinpoint na malinaw. Kaya si Brother Gomer naman ay nagturo sa'yo, pinaliwanag din, kung bakit sinabi doon sa 13:39 na hindi aaring ganap doon sa kautusan ni Moises kasi ang nagpapatawad sa kasalanan at ang napatawad sa kasalanan yung inaaring ganap at ang nagpapatawad ay si Kristo, hindi yung kautusan ni Moises. Yun talaga ang dahilan. Ang paggamit ng talata ay dapat alam natin. Hindi kumot sinabing walang aariing ganap ay tatakwil mo ito kasi kayo din ay sumusunod sa ilang kautusan ni Moises. Yun ganun po yun kapatid. Para sa susunod, hindi mo na siya gagamitin. Kasi ikaw rin yung kukontrahin nun eh. Halimbawa, ginamit mo. Tinanong ka pa nga ni Brother Gomer, syempre, hindi na. Kailangang sundin. Para bandang huli, kumambyo ka na may kautusan para sa Moises na sinusunod mo. Tinanong ka, ano yung kaninong kautusan yung huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Sabi mo, kay Moises. Yun naman pala sabi mo binanggit sa Mateo. Walang ganon sa Mateo. Ibig sabihin, sinusunod mo yon direkta galing kay Moises yon. Bagaman, yung kautusan ni Moises galing sa Diyos yon. Kaya hindi natin talaga siya pwedeng itakwil. Di ba? So yun yung ang nagiging problema sa inyo dahil nagbabanggaan yung paggamit nyo ng talata. Kaya nga ngayon, iginagayad ka namin kapatid. Mali na gamitin ang 13:39 para sabihin nyo na hindi kailangang sundin yan. Kasi kung hindi kailangan, bakit ginamit ni Pablo sa panghihikayat? So ibig sabihin, pag marinig ninyo yung kautusan ni Moises, hindi yung mali kayo, mali. Kasi, hindi mali si Pablo. Ganon ba yon? So hindi ganon kapatid. Ngayon naman, pagdating doon sa pagkain, pumunta ka ron nire-review natin para maalala mo, para mapagbulay-bulayan mo pagkatapos ng programa. Tulad ng pagkain, pwede nang kainin lahat. Sabi mo yung pala naman, yung nasa Jollibee, kahit masarap ang pagkaluto, ay ayaw mo. Di mali na naman yung sabi mo pwede nang kainin lahat. Kasi yung pagbabawal sa pagkain ng Diyos-Diyosan, galing din yan sa Old Testament. Kay Moises din yan Di ba, Brother Gomer? Tama. Galing din yung kay Moises, kapatid. Alam mo ba yon? Na yung ginagamit sa bagong tipan na pagbabawal na pagkain sa Diyos-Diyosan, ay galing din yan doon sa kautusan ni Moises. Kaya ayaw mong kumain ng may halal, sabi mo, hinug-Diyos-dog sa Diyos-Diyosan ng mga Katoliko kahit mali. Ang paliwanag dyan ay hinandog ng mga Muslim o dinasalan ng mga Muslim. Kasi may halal, kaya pinagbawal ni Brad Eli. Ngayon, playing safe ka, ayaw, hindi kami, aminado ka na, kahit tinanong kita susumpa ka ba? Sa pangalan ng Panginoon, hindi ka nang Soriano, di natakot ka, umamin ka. So ngayon ganito, kapatid, hindi kaya kalooban ng Panginoon ito na sa iyong sariling pakiramdam, maling-mali kami. Talagang kung laitin mo kaya ako sa text, gano'n na lang Ngayon, pinaramdam sa iyo ng Panginoon na hindi gano'n katiba yung paniniwala nyo. Pinaramdam sa iyo ng Panginoon, nakikinig naman siya, mabait na kausap ito, na mahina at walang lalim yung inyong mga natutunan. Kasi kayo pala, bawal yan, kasi sa Diyos-Diyusan, galing yan sa Old Testament. Kapatid, sa madaling salita, yung mga nasa New Testament, marami dyan, galing sa Old Testament. Kaya yung sabi mo kanina, mali ang Seventh-day Adventist kasi karamihan namin ginagamit. Old Testament, excuse me, walang New Testament nang nangangaral ang Panginoon at ang mga alagad. Ang gamit nilang kasulatan ay Old Testament, kautusan ni Moises. For your information, kapatid. So, ang maganda, mag-inquire ka na lang, magtanong ka na lang, hindi yung patunayan ko, bawal ika po, umaningin ka na kanina. Wala pong bawal ang
ikapong talata. Walang ikapo na bawal ang walang talata na bawal ang ikapo. Yung pinantahan mo pagka-saserdote 'yon. Pinalitan. Oh, pinalitan ka mo. Pag pinalitan, hindi inalis ang pagka-saserdote, pinalitan. Ay ang pag-iikapo para sa saserdote, ay hindi nawala ang saserdote lang ang pinalitan, ang lahi lang. Kuha nyo? Kaya nga tinanong ko anong pinalit? Sabi mo yung mahalagang bagay. Hindi naman kapalit yun Pinagsama-sama sabi ng Panginoon, lahat to pa rin. Sige, Brother Gomet. Kanina, nung nakikinig nga ako, inamin niya nga, nautos ni Kristo yung pag-iikapo. Oo nga. Diba? Ay bakit naman kukontrahin ni Pablo yung utos ni Kristo? Oo nga. Yun sana ang gusto kong itanong sa kanya Andito pa si Brother Gomet, narinig niya tayo. Hindi ho ba? Oo. Sa Mateo, inutos ni Kristo, magbigay kayo ng ikapo. Yan. Abay, ang lakas naman ng loob ni Pablo na kontrahin yung utos ni Kristo. Magtatanong lang ako, kahit isa na lang. Sige Marami po. pa sana akong tatanong kayo. Sige po. Sige. Ano po ba yung tunay na yung ginanganiban ninyo? Tunay ba yan? Yan lang po yung tanong nyo? Tunay ba na reliyon ang Seventh-day Adventist? Sige, sasagutin namin. Ano pa? Meron pa ba kayong ibang tanong? At ang tunay na reliyon ba ang Seventh-day Adventist? Saan po mababasa? Saan pong talata mababasa? Ano pa? Yun lang po, sige. Sige Kasi, po. Medyo mahaba na yun Sige. Sige, sasagutin namin kapatid Brother Gomer, ikaw muna ang sumagot. Tunay ano yung ba? tanong niya, Brother Johnson? Ano Tunay ba ang kinaani ba natin na Seventh-day Adventist? Tunay bang relihiyon? O, di basahin natin, Brother Johnson? Sige. Sabi ko nga, yung ating binasa kanina, sa unang Timoteo 3, pansinin po ninyo sa 15. Para pabor na pabor sa kanila yung talata, Brother Johnson. Ang sabi dito sa 3, talatang 15, ng unang Timoteo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So makikita mo dito kapatid, yung iglesia ng Diyos na buhay, ito yung haligi at suhay ng katotohanan. Ang ibig sabihin, dun sa tunay na iglesia, diyan mo makikita ang katotohanan. No? Kapag ang isang iglesia, kahit na sinasabi niyang siya'y totoong iglesia, kung ang kanyang mga itinuturo ay wala sa katotohanan na salita ng Diyos, ay tiyak na tiyak mali yan, Brother Johnson. No? At makikita natin dito, ang isang palatandaan ng tunay na bayan ng Diyos ay dito sa 14:12 ng Apokalipsis. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So ito yung isang palatandaan kapatid ng tunay na iglesia. Unang-una, nasa kanya yung katotohanan sapagkat ang iglesia ng Diyos na tunay, ito yung haligi, no? At suhay ng katotohanan. At ang katotohanan, ang sabi doon sa ating binasa kanina, Brother Johnson, balikan lang natin sa awit. Ano? Sa awit 119, sa talatang 151, pansinin po ninyo, ikaw ay malapit, O Panginoon, at lahat mong utos ay katotohanan. Napansin niyo po ito? So, yung tunay na iglesia ng Diyos, nandito yung buong kautusan ng Diyos. Ang sabi dito sa 160, Brother Johnson, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Nakita niyo po ito? So, makikita niyo po doon sa tunay na iglesia, yung aral, yung katotohanan. Ang sabi ni Kristo, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kaya ang sabi ni Kristo, Brother Johnson, sa Mateo 7, sila'y makikilala ninyo sa kanilang mga bunga. Hindi o porke nag-angkin
na iglesia ng Diyos ay totoo na. Bakit? Kasi yung tunay na iglesia ng Diyos na buhay, nandyan po yung katotohanan ng Diyos. At walang iba, kundi yan ng Israel. No? At tayong mga hintil na sumampalataya, tayo po ay dinugtong sa mga Israel. Yung umaayaw po dyan, ay hindi ko alam kung saan sila kukuha ng paliwanag. No? Ito yung nais kong basahin kanina, Brother Johnson, na hindi natuloy sa Isaiah 2. Nais ko lang balikan tong talata na ito sa talatang 2 at 3. At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol. At lahat ng bansa, pansinin niyo po ito ha, lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. Sa 3, at maraming bayan ay magsisiyaon at magsasabi. Anong sasabihin? Halina kayo at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob. At tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan. Yun. Nakita niyo po ito? At tayo'y magsisilakad sa kanyang mga landas. Yun, daan at landas. Jeremias yan. Sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan. Saan daw lalabas? Sa bayang Israel. Lalabas ang kautusan. At ang sabi niya, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Ang sabi dito, yung mga bansa ay paroroon. At ang sabi niya dito, ang ganda eh. Sabi niya, tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan. Nakita mo? Ay yung mga ayaw magpaturo, Brother Johnson, inaayawan nila to eh. Tama. Lagi nilang sinasabi, ay sa Israel lang yan, sa Israel lang yan. Ay tama talaga kasi dito pa lang, Brother Johnson. Andyan yung sabi dito. landas eh. Sabi niya, sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan. Ay saan maghahanap ng kautusan? Ito'y kinonfirm ni Pablo, Brother Johnson, sa 9 ng Roma. Ang sabi niya dito sa Roma 9, sa 3, Roma 3, Brother Johnson. Roma 3 or... 3:1. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabangan sa pagtutuli? Marami. Sa anumang paraan, ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. O di tama si Pablo at saka si Isaias, Brother Johnson? Na yung kautusan lalabas sa Sion. Ang sabi ni Isaias. At ang sabi naman ni Pablo, yung mga aral ng Diyos, ipinagkatiwala naman. No? Sa mga Hudyo. Kaya nga doon sa 9, yon, puntahan natin yung 9, 4 at 5. Ang sabi niya rito, napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkup at ang kalwalatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Nakita niyo po ito? So ito yung tunay na bahay ng Diyos na ang sabi doon, haligi at suhay ng katotohanan. Ay ngayon, nasaan ang mga hintil? Brother Johnson, yung mga sumampalataya na mga hintil, ito yung kanilang, ito ang nangyari sa kanila. Ang sabi dito sa 2, ang sabi ni Pablo sa kanyang pagtuturo, 2:11 ng Efeso. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hintil sa laman. Na tinatawag na di pagtutuli, na yung tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. 12, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel. Nakita niyo po yan? Yung mga hintil ang kalagayan nila nung una, ay hindi sila kabilang sa bansa ng Israel. Pero nung sila'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay nanggaling sa Israelita, ayon sa laman, ang sabi doon sa 9, kanina na ating binasa. No? Ano ang nangyari dito sa mga hintil na sumampalataya? Pagdating sa talatang 19, ay ganito ang sabi ni Pablo. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa. Ang ibig sabihin, hindi na sila foreigner. Kapag sinabing hindi na foreigner,
Sila po ay citizen na. No? Kababayan na sila. Ang sabi rito, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan. Ay napakaliwanag naman po nito para mapagkamalian pa ninyo. Kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng banal at sangbahayan ng Diyos. So, maliwanag na ang sangbahayan ng Diyos, yung bayang Israel, at tayong mga hintil na sumampalataya sa ating Panginoon, isinanib doon sa bahay ng Diyos na siyang saligan at haligi ng katotohanan, Brother Johnson. Kaya yung mga mag-aangkin na sila'y tunay na iglesia, tapos aayaw sila doon sa mga kautusan na ibinigay ng Diyos sa Israel, ay tiyak na tiyak, hindi yan totoo, Brother Johnson. Kaya tayo nakakatiyak na tayo ay tunay na iglesia, bahagi tayo ng tunay na iglesia sapagkat yung itinuturo natin ay kabuuan ng salita ng Diyos. At ang sabi ng awit 119:160, ang kabuuan ng iyong mga salita ay katotohanan, Brother Johnson. Ayan, tama yun. Mga kapatid, mga kaibigan, at ang nakikita ho natin, hindi ho sa pangalan ang basihan, kundi sa aral. Kasi kung pangalan, makaling problema ay pagkadami-dami po pare-pareho ang pangalan, may English, may Tagalog, tulad niyan. Church of God, Iglesia ng Diyos, ang kaibang may-ari yan. E nadagdagan pa, MCGI, iba din ang may-ari. Eh kung magpinsiksikan sino sa inyo ang totoo? So, iwanan nyo na yung ganyang katuwiran kasi mauuwi lang talaga sa kaguluhan. Kaya nga nagkakaproblema sa husgado, nagkakaroon ng kaso kasi nga nag-uunahan sa pangalan. O hindi po yan, ang doktrina ho. Napakaganda ng latag ni Brother Gomer at kung pipansin po ninyo, yung sinabi niya na dapat talaga yung naintindihan natin na yung doktrina dapat na hawak-hawak natin ay hindi po galing sa bagong tipan, kundi ito po ay galing sa ipinagkatiwalang aral ng Diyos sa mga Israelita. Kaya nga sabi ng Panginoon sa pangangaral niya sa Aklat ng Gawa 1:8 sa mga alagad, ang sabi rito, tapos tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kay magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea, Samaria hanggang sa kahuling hangganan ng lupa. Ang mga alagad, ang kanila pang pangangaral, ang kanilang aral at ang kanila pang panggagalingan ay hindi galing sa Pilipinas at papunta sa Jerusalem. Galing sa Jerusalem, papuntang Judea, Samaria hanggang sa iba't ibang mga bahagi ng lupa. Ibig sabihin kung galing sa Jerusalem, naturalmente, doktrina na ibinigay ng Diyos sa Jerusalem, sa bayan na nandoon nakasentro sa Jerusalem, yan din ang dalang doktrina. Kaya nga sabi doon sa binasa ni Brother Gomer kanina, Roma 3:1 at 2, pinagkatiwala sa kanilang aral ng Diyos at sabi naman sa 7:38 ng Gawa, upang ibigay sa atin. O, di ba? So, para hanapin po natin, ay huwag doon sa rehistro sa Security and Exchange Commission. Hindi po yan ang batayan, mga kapatid. Kaya siguro itinatanong na ating kapatid, kung Seventh Adventist, saan ba yan sa Biblia? So, pangalawa niyang tanong, saan yan mababasa? Ang doktrina ng Seventh Adventist malinaw. Kung gusto mo ipabasa ang titulo at pangalan, marami kayo. Sino sa inyo ang totoo? Di ba? Kalituhan lang ang mauuwi ang ganun pagtuturo. So, ang sabi ng Panginoong Jesucristo mismo, hindi natin ito dapat ipagkamali. 7:17 ng Juan, ano sabi? Kung ang sino mang tao ay nag-iibig, gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos at kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. So, ang pagkakakilanlan ay turo. At tingnan mo niya sa talatang 16. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. E anong maririnig natin ngayon sa mga kumuha ng Iglesia ng Diyos? Ano bang sinusunod nyo? Utos ni Moises o utos ni Kristo? Eh sabi ni Kristo, ay turo niya pala, hindi kanya eh. Eh pinagkukontra ngayon ng Iglesia ng Diyos. Narehistro. Ay hindi po pwede. Kasi sabi ni Kristo, yung utos ko hindi naman akin yan eh. Ay ngayon, pinagsasalungat nila. Wala na tayo sa utos ni Moises, sa kay Kristo na tayo. E tinuro nga ni Pablo eh. Yung kautos ni Moises, paano ngayon yan? So Adventist lang nakakapagpaliwanag ng walang gusot dyan, mga kapatid. Speaking of turo, sabi ng sa Mateo, makikilala, di ba? Sa bunga.
At dito sa turo naman, o ito ang turo, bigyan sampol. Anong turo? Sabi po dito sa aklat ng Ezekiel, 44:23, sabi po rito, at kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan at ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Eh anong narinig natin kanina doon sa Iglesia ng Diyos? Sa ating kapatid na tumawag, nandito pa rin naman siya. Ang turo, pwede nang kainin lahat. Sabi ni Kristo, hindi akin yan. Doon sa nagsugo sa akin. Sino nagsugo sa kanya? Yung ama. Sabi ng ama, huwag kang kakain ng karumal-dumal. Sabi ni Ezekiel, ang kanyang bayan ay magtuturo ng pagkakaiba ng banal at karaniwan. Ano yon? May banal na araw, may karaniwang araw. Banal na araw ang ikapitong araw. Binasbasan ng Diyos yan, banal yan. At merong marumi at malinis. Anong sabi ng Iglesia ng Diyos ngayon? Pwede nang kainin. Wag lang sa Jollibee. O saan ka ngayon nakakita ng talatang ganon? Kasi bawal sa Diyos-Diyosan. O saan yan galing? Sa Old Testament din. Sa mga Hudyo din galing yan. Nakita niyo mga kapatid, mga kaibigan? Kaya ang ganda ng tanong niya paano natin patutunayan na tunay ito? Ito! Ang linaw-linaw niyan. O sa talatang 24, at sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang magsihatol. Ayon sa aking mga katulan ay akan lang hatulan at kanilang iingatan ng aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan at kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. O isipin mo yan, yung pala yung turo. Kaya pag may nagturo ngayon, wala nang marumi, wala nang malinis, pero sa Jollibee, bawal. Ay, nako, simplang. May nagturo ngayon, wala nang sabat. Simplang. Sabi ni Kristo, makikilala. Ang turo. Ano ba sabi ni Kristo, Brother Johnson? Tungtungan ko lang sa sinasabi mo. Basahin natin itong Juan 5. Umpisahan natin sa 46. Pansinin po ninyong mabuti kung bakit ang mga tao ngayon ay talagang naliligaw, Brother Johnson Oo nga. Anong sabi dyan? Sige. Sapagkat kung kayo'y sumasampalataya kay Moises, ay sasampalataya kayo sa akin. Kaso pinagkukontra Pinaglalaban nila, di ba? Pinaglalaban nga. Sige, tuloy pa natin. Sapagkat tungkol sa akin, siya'y sumulat. Sapagkat tungkol sa akin, siya'y sumulat. Yan. Sa talatang 47. Ngunit, pansinin niyo yung talata na yan. Ngunit kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat, Yun. ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? Kaya nakita mo yan? Sabi naman nila, problema sila. Sabi naman nila, may sulat kasi si Moises na pwede. Tama naman. Yun din paniniwala namin. May sulat si Moises na hindi na pwede. Tama na naman. Kaya ang tanong natin, ano yon? Yun na nga. Kasi ang mga sulat, pag-aralan. Ang mga sinabi ni Moises na hindi pwede sa atin ngayon, ito yung maghahandog ka ng hayop para mapatawad ka sa kasalanan mo. Hindi na yon. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Doon din mababasa yun Hindi na yan ngayon. Batuhin hanggang mamatay. Pag may nagkasala, ay hindi na yan ngayon. Kapatid, yun yung mga nawala. Pero yung, pwede nang kainin lahat. Bakit bawal nito, Brother Johnson, bakit bawal yung may halal? Kay Moises turo din yun Cristo. Kaya nga tinanong ko, Brother Johnson, kanina kung sinong Diyos-Diyosan yung pinaghahandugan niyang may halal Baka magalit kasi sa kanya Muslim, kaya punta lang sa Katoliko. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ito pa ang turo ni Cristo, Brother Johnson. Lucas 16. Meron pa? Lucas 16:29. Sabi ni Cristo ito Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. Yun. Tapos ang sabi niya rito sa 31, at sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises. Kita mo yan? Hindi nga. At ang mga propeta ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Kita mo na. Ay talagang... Kahit mabuhay pa si Brad Ely. Ay ayaw nilang makinig sa mga sulat ni Moises. Ayaw nila daw Di ba? Yan ang nagiging problema nung mga nagtuturo ng ganyang aral. Yeah. Na kapag sinuri mo, talagang, ano talaga, Brother Johnson, ang sabi nga,
ano talaga mamamali talaga Katulad na lang nung tumawag sa atin. Nakita po ninyo kung paano. Sapagkat hindi po na talaga nila pinag-aralan. Kasi ang pagkakaalam nila, Brother Johnson, yung katwiran na itinuro sa kanila nung kailang mga ngaral ay talagang napakatibay. Oh. Ay ang problema, isang tanong pa lang hindi niya na alam kung ano isasagot niya Hindi ho ba? Mga kapatid. Ayan mga kapatid, mga kaibigan.